6 na araw lamang sa Pilipinas ang nagpasimula sa isang Amerikanong lalaki na kamuhian ang dati niyang buhay. Walang sinuman sa pamilya ang naniwala na ang paglalakbay na ito ay makapagbabago ng lahat. Sila ay isang pamilyang Amerikano na may 3 henerasyon, naglakbay na puno ng pag-aalala, pagod at pag-aalinlangan sa isang hindi pamilyar na lupain. Ang ama, 53 taong gulang, isang executive ng kumpanya ng konstruksyon sa Los Angeles. Ang matandang ina, 78. Ang asawa, ang anak, ang manugang, at ang maliit na apo ay inakala na ito ay isa lamang ordinaryong biyahe sa ibang bansa. Ngunit ang naghihintay sa Pilipinas ay hindi lamang ang ningning ng malaking lungsod, hindi lamang pagkain o mga tourist spot, kundi ang seguridad na tunay na madarama, ang kabutihang loob na hindi kailangang hingin, at ang kulturang nagbibigay galang sa mga matatanda, nagbibigay yakap sa mga bata, at nagpabalik sa pamilya upang makita muli ang puso ng bawat isa. Ang ilang bansa ay nagpapapunta sa mga tao upang magbakasyon, ngunit ang ilang bansa ay nagpapapunta sa mga tao upang magsimula ng bagong buhay, at ang kuwentong ito ang sagot kung bakit naging ganoong lugar ang Pilipinas. Isang gabi noong Nobyembre sa Los Angeles, mainit pa rin ang panahon sa labas ng kakaiba, ngunit ang kapaligiran sa bahay ni James ay mabigat, halos hindi makahinga. Bukas ang telebisyon sa sala bilang background noise lamang. Ang balita ay nagpapatuloy, ngunit walang sinuman sa bahay ang talagang interesado sa sinasabi ng nagbabalita dahil ang lahat ng mata ay nakatuon sa coffee table sa gitna ng silid kung saan may laptop na nakabukas. Nasa screen ang mga presyo ng tiket ng eroplano, hotel, at detalyadong itinerary na inihanda ng kanyang anak. Tuwid na nakaupo si James sa sofa. Ang ekspresyon ng 53 taong gulang na lalaki na nagpatakbo ng isang kumpanya ng konstruksiyon halos buong buhay niya ay hindi ng isang taong magbabakasyon, kundi ng isang taong nag-aaral ng mga panganib sa isang malaking proyekto. Sanay siyang magkalkula ng gastos, sukatin ang halaga, hulaan ang mga problema, at maghanda para sa mga hindi inaasahang pangyayari. Ngunit sa pagkakataong ito, ang nasa harapan niya ay hindi mga numero ng konstruksyon. Ito ay isang paglalakbay na magdadala sa kanyang 3 henerasyong pamilya sa kabilang panig ng mundo. Sa isang bansang halos hindi niya kilala, maliban sa malabong alaala mula sa mga travel documentary, street food, at kalat-kalat na mga kwento. Tay, hindi ko lang gusto na maglakbay kayo, si Brad, ang kanyang anak, ang unang sumira sa katahimikan. Gusto kong makita natin mismo kung ano talaga ang Pilipinas. Huminga ng malalim si Susan, ang asawa ni James. Siya ang taong laging realistiko at laging unang nakakakita ng mga komplikasyon bago ang iba. Pinag-uusapan mo ang pagdadala kay Mama, 78 taong gulang, at isang 5 taong gulang na bata sa isang transcontinental flight sa kabilang panig ng mundo, sa isang bansa na puno ng di kilalang sakit, krimen at korupsyon. Kahit isipin ko lang, napapagod na ako. Ang kanyang tono ay hindi matigas, ngunit puno ng pag-aalala na hindi niya maitago. Tahimik na nakaupo si Margaret, ang ina ni James, sa tabi ng bintana. Magkakapatong ang kanyang kumukupas na mga kamay sa kanyang kandungan. Ang mga mata ng matandang babae ay may halong lambing at pag-aalinlangan. Matagal na siyang nabuhay upang malaman na hindi lang paghihirap ang kinatatakutan ng mga tao, kundi ang pagharap sa hindi pamilyar na mga bagay habang humihina ang kanyang katawan taon-taon. Hindi pa ako nakapunta sa Asya, dahan-dahan niyang sinabi. Habang tumatanda, lalo akong ayaw sa mga bagay na hindi mahulaan. Hindi namin naiintindihan ang kanilang wika. Hindi ko alam kung kakainin ko ang pagkain. Paano kung maging pabigat ako? Ang kanyang huling pangungusap ay humina, tila nawala sa hangin. Ang salitang pabigat ang nagpatahimik muli sa buong silid. Humarap si James upang tingnan ang kanyang ina nang walang imik. Alam niyang sa nakalipas na ilang taon, hindi gaanong direkta ang kanyang ina sa pagpapahayag ng takot na tulad nito. Hindi niya kailanman nais na mahirapan ang kanyang mga anak at apo dahil sa kanya, at habang mas mahina ang kanyang pagsasalita, mas lalo siyang nakadama ng bigat sa dibdib. Si Jennifer, ang manugang na nakaupo habang yakap si Emily, ay sinubukang magsalita sa malambing na tinig. Sa una, natakot din ako, Ma, ngunit ang kasamahan ko sa trabaho ay kararating lang mula sa Maynila. Sabi niya, mas binibigyan doon ng halaga ang mga matatanda at bata kaysa sa iniisip natin. Agad na lumingon si James. Paano bibigyan ng halaga?
Bahagyang nag-alinlangan si Jennifer bago sumagot ng maingat. Sabi niya, ang mga Pilipino ay matulungin, magalang, at mahinahon lalo na sa mga matatanda at bata. Sabi niya, minsan akala natin maliliit na bagay lang iyon, ngunit kapag nasa ibang bansa ka, ang maliliit na bagay na tulad nito ang nagpaparamdam sa tao na ligtas. Hindi sumagot si James. Hindi siya ang tipo ng tao na maniniwala dahil lang may nagsabi ng magandang bagay. Sa kanyang pananaw, ang impresyon ng isang turista ay hindi sapat upang maging ebidensya para sa pagdadala ng kanyang pamilya sa panganib. Lumingon siya pabalik sa screen ng laptop, inisa-isa ang mga gastos. 6 na tiket ng eroplano, accommodation, transportasyon, pagkain, travel insurance, lahat ay nagkakahalaga ng malaking halaga, sapat para dalhin ang pamilya sa Hawaii o Mexico ng komportable nang hindi kailangang harapin ang hadlang sa wika at kawalan ng katiyakan na tulad nito. Paano kung may mangyari? Tanong niya sa wakas. Kung napagod na si Mama at hindi na kaya? Kung nagkasakit si Emily? Kung nawala tayo sa airport? Kung pagdating natin, hindi lahat ay gaya ng inaasahan? Anong gagawin natin? Hindi siya nagtanong upang manalo. Nagtanong siya dahil ang mga ito ang tunay na nakikita niya sa kanyang isipan. Nakita niya ang kanyang sarili na nagtutulak ng maraming maleta sa gitna ng maraming tao. Nakita niya ang isang maliit na bata na umiiyak dahil sa pagod. Nakita niya ang kanyang ina na namumutla mula sa mahabang paglalakbay at nakita niya ang kanyang sarili na nakatayo sa isang lugar kung saan hindi niya naiintindihan ang anumang wika. Ang mga larawang iyon ay malinaw, halos madarama. Dahan-dahang inilapit ni Brad ang laptop sa kanyang ama. Inihanda ko na ang lahat ng impormasyon, Tay. Ang hotel na nahanap ko ay maginhawa para sa mga matatanda, may shuttle service, may elevator, at malapit sa pangunahing distrito. Hindi ako nag-isip na parang bata na kung gusto mong pumunta, pumunta ka lang. Pinag-isipan ko ito ng maraming buwan. Tiningnan ni James ang kanyang anak. Noon niya lang napansin ng malinaw, sa gabing iyon, na ang mga mata ni Brad ay hindi lang nagpapakita ng kaguluhan ng isang turista. Mayroong isang bagay na mas malalim, tila isang taong hindi nag-aalok ng isang bakasyon kundi sumusubok na dalhin ang pamilya upang makita ang sagot sa isang bagay tungkol sa buhay. Bakit kailangang Pilipinas? Tanong ni James sa mababang tinig. Natahimik sandali si Brad. Tila alam na ito ang pinakamahalagang tanong. Dahil gusto kong makahanap tayo ng isang lugar na hindi lang magpapasaya sa atin, kundi magpaparamdam na may isa pang uri ng mundo na mas malambing. Tumingin siya kay Emily na sumasandal sa balikat ng kanyang ina. Gusto kong maalala ng aking anak na kahit minsan sa kanyang buhay, naglakbay siya kasama ang buong pamilya, kasama ang kanyang lola sa tuhod at nakakita ng mundo na iba sa nakasanayan natin. Ang mga salitang iyon ang nagpatahimik muli kay James. Hindi siya ang ama na madalas magsalita ng malalim na salita sa kanyang anak. Sa loob ng maraming taon, ang kanilang relasyon ay napuno ng trabaho, responsibilidad, at maiikling pag-uusap tungkol sa mga mahahalagang bagay. Mahal niya ang kanyang anak ngunit hindi siya sigurado kung gaano karaming oras ang ginugol niya sa pag-unawa sa nakikita ng kanyang anak sa tunay na mundo. Tiningnan ni Susan ang kanyang asawa bago dahan-dahang sinabi, "Minsan, hindi lang pahinga ang kailangan natin. Siguro kailangan natin ng isang bagay na higit pa doon." Si Emily, na tahimik ng matagal, ay tumingala at nagtanong sa inosenteng tono, "Kung pupunta tayo sa Pilipinas, matagal ba akong magiging nasa eroplano?" Lahat ay ngumiti ng bahagya, lumuwag pansamantala ang tensiyon sa silid. Hinaplos ni Jennifer ang buhok ng kanyang anak at sumagot, "Oo, matagal, ngunit kung magiging magaling ka, makakakita tayo ng mga bagong lugar na magkasama." Lumingon si Margaret sa kanyang apo, at pagkatapos ay tumingala at tiningnan ang kanyang anak, James. Dahan-dahan niyang sinabi, "Ang matatandang tulad ko ay natatakot din. Ngunit minsan, kung patuloy lang tayong matatakot, baka makaligtaan natin ang lahat ng magagandang bagay sa buhay." Ang mga salitang iyon ay hindi malakas ngunit mas malalim ang tama nito kaysa sa lahat ng naunang argumento. Nananatiling tahimik si James sa loob ng ilang segundo. Tiningnan niya ang kanyang ina, ang kanyang asawa, ang kanyang anak, ang kanyang maliit na apo, at bigla niyang naramdaman na hindi lang siya nagpapasya tungkol sa isang biyahe. Nagpapasya siya kung pipiliin niyang protektahan ang kanyang pamilya sa dating takot o hahayaan niya silang buksan ang pinto sa isang panig ng mundo na hindi pa nila alam. Sa wakas, huminga siya ng malalim, tila ibinaba ang isang bigat sa kanyang balikat. "Sige,
Dahan-dahan niyang sinabi, pupunta tayo sa Pilipinas. Walang naghiyawan, walang nagdiwang. Mayroon lamang isa pang uri ng katahimikan na dahan-dahang kumalat sa buong silid. Ang katahimikan na iyon ay puno ng pagkasabik na may halong pangamba. Tila alam ng lahat nang sabay-sabay na ang desisyong ito ay maaaring magdala sa kanila ng pagod, kawalan ng katiyakan at mga bagay na hindi mahulaan. Kinagabihan, pagkatapos maghiwalay ang lahat para matulog, nakatayo pa rin si James ng mag-isa sa bintana, tinitingnan ang mga ilaw ng Los Angeles na kumalat ng malayo. Dapat ay gumaan ang kanyang pakiramdam dahil nakapagdesisyon na siya, ngunit hindi. Ang kanyang dibdib ay puno pa rin ng lahat ng dating tanong. Hindi pa rin siya naniniwala na ang isang bansa na kalahating mundo ang layo ay makapagbibigay ng seguridad, lambing o anumang kahulugan sa kanyang pamilya. Ngunit sa kawalan ng katiyakan na iyon, may isang bagay na dahan-dahang nagsimulang mabuo ng tahimik. Hindi pa ito ganap na pag-asa, tanging isang maliit na kislap ng posibilidad na marahil ang paglalakbay na ito ay hindi lamang magdadala sa kanyang pamilya malayo sa bahay, kundi magdadala din sa kanya malayo sa dating uri ng buhay na pinaniniwalaan niya sa buong buhay niya. Dumating ang umaga ng pag-alis ng mas maaga kaysa sa inaakala ni James, gayong sa kanyang puso, tila ilang minuto pa lamang ang lumipas mula kagabi. Hindi pa ganap na maliwanag ang langit sa Ninoy Aquino International Airport, NAIA. Ang malamlam na kulay abo ng bukang liwayway ay bumabalot sa konkretong sahig at sa mga pila ng sasakyan na naghahatid ng mga pasahero ng nagmamadali. Lahat ay tila karaniwang kaguluhan ng isang malaking lungsod, ngunit para sa kanyang pamilya, hindi na ito ordinaryong umaga. Ito ang simula ng paglabas mula sa nakasanayan patungo sa hindi mahulaan ng sinuman sa bahay. Nakatayo si James sa tabi ng cart ng bagahe, tinitingnan ang 6 na malalaking maleta na nakasalansan ng mabigat. Hindi siya sigurado kung alin ang mas mabigat sa mga nakatambak na gamit sa harap niya, mga damit, gamot, mahahalagang gamit o ang pag-aalala na dala niya mula pa sa pag-alis sa bahay. Dahan-dahan si Margaret na naglalakad, nakahawak ang isang kamay sa braso ni Brad at ang isa sa kanyang maliit na bag na nakasabit sa kanyang katawan. Sinusubukan niyang ipakitang kalmado siya, ngunit nakita ni James na nagsisimula ng lumabas ang pagod bago pa man makapasok sa airport. Samantala, si Emily, na kagabi pa ay kinikilig sa salitang Pilipinas, ay nakasandal sa kanyang ina na inaantok at nagrereklamo dahil hindi pagising. Pagpasok pa lamang sa loob, agad na bumulaga ang kaguluhan ng internasyonal na paglalakbay. Ang mga anunsyo mula sa loudspeaker ay salit-salit sa ingay ng mga gulong ng maleta, iyakan ng mga bata, boses ng iba't ibang wika at buntong hininga ng mga nagmamadaling mag-check-in sa tamang oras. Kailangang bilangin ni James ang mga miyembro ng kanyang pamilya halos bawat 2 minuto. Tinitingnan niya ang mga pasaporte, maleta, tiket, ekspresyon ng kanyang ina at laging lumingon kay Emily. Tila natatakot na sa isang iglap lamang ay mawawalan na siya ng kontrol sa lahat. Ang unang problema ay dumating ng mas maaga kaysa sa inaakala niya. Habang nakapila para mag-check-in, nagreklamo si Emily na masakit ang tiyan at gusto niyang gumamit ng banyo agad. Kinailangan ni Jennifer na madaling dalhin siya palabas ng pila habang si Susan ay nagbubukas ng bag upang hanapin ang mahahalagang gamit para kay Margaret. Naiwan si James na mag-isa, kasama ang lahat ng bagahe. Sinubukan niyang ilipat ang cart ng paunti-unti sa gitna ng maraming tao at naramdaman niyang ang biyaheng ito ay nagsisimula na sa pagod na mas higit pa sa kanyang naisip at ito ay simula pa lamang. Wala pa ang eroplano, wala pang transfer, wala pang pagkakaiba sa wika o anumang kawalan ng katiyakan sa destinasyon. Pagkatapos dumaan sa security, lahat ay pagod na sa iba't ibang paraan. Mas bumagal ang lakad ni Margaret kaya kailangan siyang alalayan ni Brad. Bumalik si Emily mula sa banyo ngunit nagsimulang magreklamo muli dahil gutom at antok. Sinubukan ni Susan na ngumiti upang hindi lumala ang kapaligiran, ngunit malinaw na ipinapakita ng kanyang mga mata na hindi nabawasan ang kanyang pag-aalala. Pagdating sa boarding gate, umupo si James sa matigas na plastik na upuan ng walang lakas. Tumunghay siya at tiningnan ang malaking eroplano na nakaparada sa labas ng bintana at isang ideya ang mabilis na pumasok sa kanyang isip ng malinaw kaya hindi niya ito maitanggi. Nagsimula siyang mag-alinlangan kung nagkamali siya sa desisyon niya kagabi. Ngunit hindi pinapayagan ng paglalakbay ang sinuman na huminto ng matagal. Pagdating ng boarding time, kinailangan ng lahat na bumangon,
kumilos at magpatuloy ng walang alinlangan. Tinulungan ni James ang kanyang ina na umupo, sinuri ang seatbelt ni Emily, tinulungan siyang ipasok ang bagahe sa overhead compartment at sa wakas ay umupo. Nagsimulang lumakas ng mababa ang ingay ng makina. Tila isang babala na mula ngayon, wala nang makakabalik. Ang unang 2 oras ay tolerable hanggang sa ang naipong pagod ay nagsimulang kumain sa pasensya ng 50 taong gulang. Nagsimulang umiyak si Emily dahil naiirita siya. Ayaw umupo, ayaw kumain ng pagkain sa eroplano at hindi niya maintindihan kung bakit napakatagal. Ang kanyang iyak ang dahilan kaya lumingon ang mga pasahero sa tabi nila. Nagmadali si Jennifer na aliwin, sinubukang tumulong si Susan, ngunit habang mas maraming tumutulong, mas lumakas ang hikbi. Bahagyang yumuko si James, nakaramdam ng kahihiyan na may halong kawalan ng pag-asa. Hindi siya galit sa kanyang apo. Naramdaman lang niya na ang lahat ay nagiging masama, gaya ng kinatatakutan niya. Pagkatapos noon, nagsimulang makaramdam ng pagkahilo si Margaret. Malinaw na namutla ang kanyang mukha. Mas malamig kaysa normal ang kanyang mga kamay na nakapatong sa kanyang kandungan. Dahan-dahan ngunit nagmamadaling tinawag ni Brad ang kanyang ama. Humarap si James at nakita ang mukha ng kanyang ina at ang kanyang puso ay kumabog ng mabilis. Agad niyang tinawag ang flight attendant. Ang attendant ay nagdala ng malamig na tuwalya, inumin, at portable oxygen ng mahinahon, magalang, at propesyonal. Ngunit kahit paano, hindi nabawasan ang pagkabigla sa puso ni James. Nakaupo siya at tinitingnan ang kanyang ina nang walang magawa maliban sa paulit-ulit na itanong kung kaya pa ba ng kanyang ina kahit alam niyang hindi mapapabuti ng tanong na ito ang kanyang kalagayan. Ang 7 oras ng paglipad ay naging pinakamabigat na oras. Dahan-dahang tinanong siya ni Brad, "Nagsisisi ba kayo na pumunta tayo, Tay?" Natahimik sandali si James. Gusto niyang sumagot ng hindi upang hindi makaramdam ng kasalanan ang kanyang anak, ngunit ang katotohanan na nananatili sa kanyang dibdib ay masyadong mabigat upang magsinungaling. "Sa ngayon hindi ko pa alam," sagot niya sa wakas. "Ngunit inaamin ko na natatakot ako." Ang salitang takot ay dahan-dahang lumabas sa bibig ng isang lalaki na buong buhay na nagpapasya ng may determinasyon, tila isang bagay na hindi siya sanay na aminin. Habang lumipas ang oras at halos matapos na ang buong flight, ang katahimikan ay bumabalot sa 6 na miyembro ng pamilya. Walang sinuman ang may lakas na magsalita ng marami. Pinahina ang ilaw sa kabin. Karamihan sa mga pasahero ay sumubok na magpahinga, ngunit walang sinuman sa pamilya ni James ang nakatulog ng totoo. Tiningnan niya ang labas ng bintana, tanging kadiliman at refleksiyon ng cabin sa salamin. Naisip niya ang bahay, ang pamilyar na ginhawa, at ang parehong tanong na paulit-ulit. Bakit kailangan nilang dumaan sa ganitong hirap para sa isang bansang hindi pa nila alam kung paano sila tatanggapin? Hanggang sa marinig ang anunsyo mula sa kapitan na ang eroplano ay bumababa na sa Maynila. Huminga ng malalim si James nang hindi niya namamalayan. Pagtingin niya sa ibaba, nakita niya ang isang malaking lungsod na puno ng ginintuan at puting ilaw na nagsasayawan, tila mga ugat na buhay. Ang lungsod na iyon ay hindi katulad ng malabong imahe na mayroon siya sa kanyang isip. Hindi ito tila malayo o malabo, ngunit mayroong isang seryosong, hindi maipaliwanag na pakiramdam ng buhay. Pagbukas pa lamang ng pinto ng eroplano, dahan-dahang pumasok ang mainit na halumigmig ng tropical na hangin na lubhang kaiba sa tuyong hangin sa kabin. Tumayo si James na may pagod sa buong katawan, kailangan ng oras ni Margaret upang makabangon. Inaantok pa rin si Emily at lahat sila ay sumunod sa daloy ng mga pasahero patungo sa gusali ng Ninoy Aquino International Airport sa kalagayang halos walang lakas. Ang unang bagay na nagpahinto sa kanya ay ang laki ng airport. Malawak ito, maliwanag, at puno ng maraming tao mula sa iba't ibang lahi. Ang mga boses ng iba't ibang wika ay naghalo, tila ang buong mundo ay gumagalaw sa lugar na ito ng sabay-sabay. Tiningnan ni Susan ang mahabang pila para sa immigration at bulong. "Diyos ko, ang daming tao." Hindi sumagot si James dahil nagulat din siya. Nakita niya ang mga karatula sa Tagalog at Ingles na salit-salit. Nakita niya ang mga opisyal na gumagalaw ng may ritmo. Nakita niya ang mga pasahero na siksikan sa pila. At habang nakikita ang kalagayan ng kanyang ina na nagsisimula ng mapagod at halos hindi na makatayo, mas naramdaman niya na ang tunay na pagsubok ay nagsisimula pa lamang. Sa pasilyo bago ang checkpoint, dahan-dahang sinabi ni Margaret, "James, pwede bang umupo ako saglit?" Noon lamang,
Ang lahat ng pag-aalala sa kanyang puso ay bumulwak ng sabay-sabay. Agad siyang naghanap ng upuan, naghanap ng staff, naghanap ng anumang tulong sa gitna ng tila walang katapusang agos ng tao. Sinabi ni Brad sa lahat na maghintay doon at nagmadaling pumunta sa harap upang maghanap ng customer service area. Nakatayo si James sa tabi ng kanyang ina at apo, tinitingnan ang malawak na airport na may pusong hindi pa rin lumalabas ang pag-aalinlangan. Katatapos lamang niya sa isang flight na halos mawalan siya ng ganang maglakbay at ngayon ay nakatayo siya sa isang hindi pamilyar na bansa sa gitna ng napakaraming tao kasama ang kanyang matandang ina na pagod at isang maliit na bata na inaantok. Lahat ay nasa ilalim ng kanyang responsibilidad. Naisip niya sa kanyang puso nang may hinanakit na kung may ipinagtatapat sa kanya ang Pilipinas, dapat itong magsimula sa minutong ito. Dahil kung ang kabaitan, kaayusan, o lambing na sinasabi ng lahat ay totoo, dapat itong makita sa sandaling ang isang tao ay pinakapagod at pinakanangangailangan ng tulong, hindi sa magagandang brochure ng turismo, kundi sa minutong nagsisimula ang katotohanan na magpakita ng walang awa. Hindi pa gaanong kalayuan si Brad nang may isang Filipina na opisyal na nakasuot ng simple, magalang na uniforme ang lumapit sa kanila. Ang kanyang ngiti ay hindi malapad na tila pilit, kundi tahimik, malambing, at may isang bagay na nagpahinto kay James nang hindi niya namamalayan. Bahagyan niyang itinango ang kanyang ulo bilang paggalang bago magtanong sa malinaw na Ingles. "Ma'am, kailangan niyo ba ng wheelchair?" Ang tanong na iyon ay napakasimple. Ngunit sa minutong iyon, naramdaman ni James na tila may nakakita sa hirap ng kanyang pamilya nang hindi pa sila humihingi. Agad siyang sumagot ng, "Oo." Dahan-dahang tumango ang opisyal at sinabi sa malambing na tinig, "Sandali lang po. Aayusin ko po." Walang senyales ng pagkabagot, walang pagmamadali na parang gustong tapusin lang ang trabaho. Lumingon lang siya at nagbigay senyas sa kanyang kasamahan at sa loob ng ilang minuto, inilapit na ang wheelchair sa kanila. Maingat na inalalayan si Margaret na umupo. Bahagyang yumuko ang Filipina na opisyal upang magkatinginan sila at dahan-dahang sinabi, "Huwag po kayong magmadali, ma'am. Dahan-dahan lang po." Kahit hindi narinig ni Margaret ang lahat ng salita, ngumiti siya nang gumaan ang pakiramdam, tila naiintindihan ang kahulugan mula sa tono ng boses ng higit pa sa wika. Mula roon, sa unang pagkakataon mula nang dumating sa Maynila, naramdaman ni James na bahagyang lumuwag ang tensiyon sa kanyang balikat. Hindi siya ganap na gumaan ang pakiramdam. Pagod pa rin siya, nag-aalala pa rin, at hindi pa rin nagtitiwala sa bansa na kakatapak pa lamang niya nang wala pang isang oras. Ngunit hindi niya maitanggi na ang tulong na natanggap niya ay dumating sa tamang oras na kailangan nila, na halos hindi ka panipaniwala. Mas mabagal ang proseso ng immigration kaysa sa inaasahan ni James, ngunit hindi ito kasing sama ng kanyang kinatatakutan. Maluwag na itinuro ng mga opisyal ang daan. Mas madaling basahin ang mga karatula sa airport kaysa sa inaakala niya, at pagdating sa punto kung saan kailangan dumaan ni Margaret sa espesyal na lane para sa mga gumagamit ng wheelchair, agad na may isang lalaking opisyal na lumapit upang tumulong sa koordinasyon. Hindi siya nagsalita ng marami. Ngumiti lamang ng magalang at inayos ang lahat ng may kasanayan, tila ang ganitong bagay ay normal na ginagawa nila araw-araw, hindi isang espesyal na kabaitan na ibinibigay lamang sa mga dayuhang turista. Napansin ni James na maraming Pilipino na dumaan. Kahit nagmamadali, ay kusang gumawi para sa wheelchair ng kanyang ina. Walang mukhang iritado, walang sinuman ang tumingin sa kanila na parang pabigat sa pila. Naglakad lang ang mga tao ng bahagya, nagbigay daan ng bahagya, at nagpatuloy sa kanilang buhay. Ang maliliit na bagay na ito ay hindi malaki, ngunit para sa isang taong dumaan sa isang mahabang paglalakbay buong gabi, ang maliliit na detalye ay may kakaibang bigat. Pagkatapos ng security check, may bagong problema na naghihintay sa baggage claim carousel. Siksikan ng mga tao kaya halos hindi makita ang dulo ng conveyor belt. Dahan-dahang lumabas ang mga maleta sa gitna ng ingay ng gulong ng maleta sa sahig at mga anunsiyo paminsan-minsan. Nagsimulang magreklamo muli si Emily dahil pagod at gutom. Sinubukan ni Susan na aliwin, habang si Jennifer ay pinunasan ang mukha ng kanyang anak ng dahan-dahan. Salit-salit na binuhat ni Brad at James ang mga maleta mula sa conveyor belt, isa-isa hanggang sa matagumpay nilang nakolekta ang lahat. Dapat ay gumaan ang pakiramdam ni James, ngunit ang kanyang telepono ay umalog, kasabay ng isang maikling mensahe na ang shuttle service na nabook
ay hindi makakakuha sa kanila sa oras dahil sa problema sa pag-aayos ng pila. Agad na natigilan si James. Ang pagod na kanyang pinigilan buong araw ay naging pagkabagot sa isang iglap. Humarap siya at tiningnan ang kanyang pamilya. Nakaupo ang kanyang ina sa wheelchair na may pagod na mukha. Nakasandal si Emily sa kandungan ng kanyang ina. Tila matutulog na doon. 6 na maleta ang nakatambak sa paligid nila. Tila pader na humahadlang sa pag-asa. At sa harap niya ay ang simpleng katotohanan na wala pa silang paraan upang makapasok sa lungsod. Anong gagawin natin? Dahan-dahang tanong ni Susan. Ngunit sa kanyang boses ay may halong takot at pagtatangkang manatiling kalmado. Humarap si James at tiningnan ang mahabang pila ng taxi sa malayo. Agad niyang nalaman na ang pagdadala ng matatanda at maliit na bata upang maghintay doon ay hindi isang katanggap-tanggap na opsyon. Habang malapit na siyang magpasya na hilahin ang mga maleta at maghanap ng solusyon sa kanyang sarili, isang lalaking opisyal na tila matagal nang nakatingin sa kanila ay lumapit. Bahagyan niyang itinango ang kanyang ulo tulad ng nauna at nagtanong, "May maipaglilingkod ba ako?" Isang simpleng tanong muli, ngunit naramdaman ni James na ito ay direkta at tila kakaiba ang katapatan. Paliwanag niya ng maikli ang sitwasyon. Biglang kinansela ang sasakyan na nabook at ang kanyang pamilya ay may matatanda at maliit na bata. Agad na tumango ang opisyal nang may pag-unawa, hindi nagpakita ng anumang pagkagulat o tila ang problemang ito ay isang pasanin na higit sa kinakailangan. Kinuha niya ang kanyang radio at mabilis na nagsalita ng 2003 pangungusap sa Tagalog pagkatapos ay lumingon at sinabi, "Tutulungan ko po kayong kumuha ng van. Sandali lang po." Tiningnan siya ni James ng tahimik. Hindi pa rin nawawala ang pag-aalinlangan sa kanyang puso. Hindi niya maiwasang isipin na ito ay maaaring isang serbisyo lamang para sa imahe ng airport o marahil dahil dayuhan silang turista. Ngunit kahit paano, sa oras na iyon, wala na siyang lakas upang makipagtalo sa tulong na dumating sa harap niya. Pagkalipas ng 10 minuto, isang malinis na van ang dumating at huminto malapit sa exit. Unang bumaba ang driver at tumulong sa pagbubuhat ng mga maleta. Pagkatapos ay lumapit kay Margaret at sinabi sa magalang na tinig na may ngiti, "Dahan-dahan lang po kayo, ma'am. Huwag po kayong magmadali." Pag-akyat ni James sa van, nakita niya na malamig sa loob, may mga bote ng malamig na tubig na inihanda at mayroon ding maliliit na snack na nakalagay sa likurang upuan para sa bata. Si Emily, na kanina ay halos walang lakas kahit magreklamo, ay dahan-dahang tumingala at tiningnan ang snack ng interesado at dahan-dahang nagtanong, "Para sa akin po ba ito?" Tumango si Jennifer. Binuksan niya ang wrapper para sa kanyang anak sa mga kamay na tila mas magaan kaysa dati. Dalawang mahabang higop din ng tubig si Margaret bago dahan-dahang sumandal, kasabay ng buntong hininga ng isang taong nakaligtas mula sa isang mahirap na misyon. Dahan-dahang umalis ang van mula sa airport. Ang Maynila sa hapon ay dahan-dahang nagpakita sa labas ng bintana ng van, bawat layer, bawat imahe, bawat damdamin. Mas malawak ang mga kalsada kaysa sa kanyang alaala. Ang mga expressways ay maayos na humaba. Ang matatayog na gusali ay sumulpot na salit-salit sa mga luntiang espasyo. Karamihan sa mga karatula ng lungsod ay mayroong Tagalog at Ingles. Maraming sasakyan ang patuloy na gumagalaw, ngunit hindi ito nagbigay ng pakiramdam ng presyon tulad ng trapiko sa Los Angeles na nakasanayan niya. Tahimik siyang tumingin sa labas, tila hinahayaan ang lungsod na ipaliwanag ang sarili ng walang salita. Habang papalapit ang van sa sentro ng lungsod, lalo siyang nagulat sa imahe ng Maynila. Hindi ito isang lungsod na maganda sa pilit na paraan, at hindi rin ito isang lungsod na sumusubok na ipagmalaki ang modernidad ng higit sa kinakailangan. Ngunit mayroon itong sariling ritmo, mayroon itong density, mayroon itong kulay, mayroon itong buhay, at mayroon itong isang uri ng pagiging tao na kahit sa kaguluhan ay hindi ito naging masyadong matigas. Si Susan ang unang nagsalita pagkatapos ng matagal na katahimikan. "Hindi ito tulad ng akala ko, James." Hindi agad sumagot si James. Tiningnan lamang niya ang skyline ng lungsod at naramdaman na ang mga salitang iyon ay mas tumugma sa kanyang puso kaysa sa inaakala niya. Pagdating ng sasakyan sa hotel sa tabi ng Ilog Pasig, ang sinag ng hapon ay tumama sa ibabaw ng tubig na nagliliyab sa ginintuang kulay, kaya ang tanawin sa harap ay tila isang postcard. Ngunit ang unang naramdaman ni James bago ang ganda ay ang katahimikan. Isang staff sa entrance ang lumapit upang buksan ang pinto ng sasakyan bago magalang na nagmano.
Dalawa pang staff ang tumulong sa pag-aayos ng bagahe nang mabilis nang hindi na kailangang sabihan. Dahan-dahang inalalayan si Margaret mula sa sasakyan at isa sa mga staff ay bahagyang yumuko at sinabi sa kanya, "Welcome po, ma'am." Sa loob ng lobby, mayroong bahagyang amoy ng mga bulaklak na Pilipino. Hindi masyadong maliwanag ang ilaw sa silid. Ang mahinang musika ay lumulutang sa hangin, tila sadyang inilaan upang aliwin ang mga naglakbay ng malayo. Ngumiti ang receptionist sa kanilang pamilya nang may magalang na hindi pilit. Sinuri niya ang impormasyon sa booking at pagkatapos ay tumingala at sinabi, "Inayos po ng hotel ang mas malaking silid para sa inyong kaginhawaan, lalo na para sa inyong matandang ina at maliit na bata. Walang karagdagang bayad." Dahan-dahang kumurap si James, tila hindi malinaw ang kanyang narinig. Maingat siyang nagtanong, "May nakatagong bayad po ba?" Ngumiti lamang ang staff at dahan-dahang umiling. "Wala po. Gusto po naming maging komportable kayo pagkatapos ng mahabang paglalakbay." Napakasimple ng sagot, ngunit nagpatahimik muli sa kanya. Sa araw na iyon, maraming beses na niyang narinig ang ganitong uri ng salita at sa bawat pagkakataon, hindi ito tunog na parang pangungusap mula sa isang customer service manual. Tunog ito na tila ang taong nasa harap niya ay seryoso sa kanyang sinabi. Pagbukas ng elevator sa palapag ng kanilang silid at pagpasok ng buong pamilya sa maluwang na suite na mas malaki kaysa sa inaasahan, si Emily ang unang nagkaroon ng reaksyon. Ngumiti siya ng buo sa unang pagkakataon mula nang umalis sa Amerika at tumakbo upang tingnan ang ilog sa labas ng malaking salamin. Nakalimutan ang kanyang pagrereklamo pansamantala. Bumagsak si Margaret sa malambot na sofa at pumikit ng gumaan ang pakiramdam. Dahan-dahang naglakad si Susan. Sinusuri ang silid na may mukha pa ring may halong hindi makapaniwala. Samantala, nakatayo si James sa gitna ng silid, tinitingnan ang vase ng bulaklak, ang welcome fruit, at ang malamig na ilaw na tahimik na dumadaloy mula sa labas ng bintana. Dapat ay gumaan na ang kanyang pakiramdam pagkatapos ng mahabang at mahirap na araw. Ngunit sa kailaliman ng kanyang puso, mas lalo siyang nalilito. Dahil ang lahat ng nangyari mula sa unang minuto ng pagdating sa Pilipinas ay unti-unting yumanig sa dati niyang pananaw sa mundong ito, sa lungsod na ito, sa bansang ito, at sa mga taong kanyang kakikita pa lamang. Hindi pa sila gumawa ng anumang malaki. Tumulong lamang sila sa mga pangangailangan, magalang na nagsalita, inalagaan ng matatanda at bata ng may pagmamalasakit, at pinaramdam sa isang pagod na pamilya na hindi sila pabigat sa sinuman. At marahil iyon ang dahilan kung bakit mas yumanig ito sa kanya kaysa sa nararapat. Dahil sa mundong kanyang pinanggalingan, ang ganitong lambing ay hindi na madaling makita. Kinaumagahan, ang Maynila ay mukhang kakaiba kaysa kagabi. Ang ilaw ng bukang liwayway ay dumaloy sa ibabaw ng ilog Pasig hanggang sa ang buong ilog ay tila dahan-dahang humihinga. Ang lungsod na kagabi ay nagpagulat kay James sa kaayusan at lambing nito ay nagpakita ng isa pang panig ngayon, isang panig na may kasaysayan, pananampalataya, at ritmo ng buhay na hindi nagmamadali, kaya hindi nakakalimutan ng tao na tumingin sa isa't isa. Ang kanyang pamilya ay nakipagkita sa kanilang Filipinang tour guide sa lobby bandang alas 9 ng umaga. Ang babaeng nasa edad 30s ay magalang na nagmano sa kanila bago magpakilala sa malambing na Ingles na siya si Elena at ihahatid niya ang pamilya sa kanilang iskediul ngayong araw. Ang unang napansin ni James ay hindi ang kanyang kasanayan sa pagsasalita, kundi ang paraan ng pagtanong niya kay Margaret bago ang lahat. "Ma'am, okay po ba ang pahinga niyo? Kung masyado po tayong maglalakad, pwede po nating baguhin ang plano." Ang pangungusap na iyon ang agad na nagpangiti kay Margaret. Ang ngiti ng matanda na kagabi ay pagod pa rin sa wheelchair, ngayon ay mukhang mas masigla. Tiningnan ni James ang larawang iyon at natahimik sandali. Hindi siya sanay na may nagbibigay ng ganoong kahalaga sa mga matatanda sa kanyang pamilya ng ganoong natural, lalo na mula sa isang taong kakikita pa lamang. Dinala sila ng sasakyan mula sa hotel sa kahabaan ng kalsada sa tabi ng ilog, dumaan sa mga simbahan, palengke, modernong gusali, at matatandang komunidad na magkakasamang namumuhay ng kakaiba ngunit magkakasundo. Tumingin si James sa labas ng bintana habang nakikinig kay Elena na nagpapaliwanag tungkol sa lungsod, sa paraan ng pamumuhay, at sa mga simbahan ng Pilipinas nang mas maingat kaysa sa inaakala niyang mangyayari. Dati, naniniwala siyang ang cultural tourism
ay bahagi lamang ng biyahe, ngunit sa umagang iyon, mayroong isang bagay sa hangin na nagpawalang gana sa kanya na tingnan ang lahat ng mababaw. Ang unang destinasyon ay isang simbahan sa tabi ng ilog na may matatayog na spires na nagniningning sa sikat ng araw hanggang sa halos nakakasilaw. Pagbaba pa lamang ng sasakyan, tumingala ang lahat sa pamilya at sabay-sabay na tiningnan ang arkitektura sa harap nila nang hindi pinag-uusapan. Ang ganda ng mga detalyadong disenyo ng ginintuang at puting tile at ang mga linya na napakadetalyado na halos hindi ka panipaniwala na gawa ng tao ay nagpahinto kay James na hindi mahilig kumuha ng litrato ng sandali. Tumingala din si Emily na may malalaking mata bago dahan-dahang nagtanong, "Nandito po ba ang prinsesa?" Lahat ay sabay-sabay na tumawa at ang tawanan na iyon ay tila mas mahina at mas sariwa kaysa sa lahat ng tunog mula nang umalis sa Los Angeles. Inalok ni Elena na kung gusto nila, maaari niya silang dalhin upang subukan ang Filipiniana dress para sa souvenir photos. Agad na nagpakita ng interes sina Susan at Jennifer. Si James naman ay malapit ng tumanggi ayon sa kanyang ugali dahil hindi siya mahilig gumawa ng mga bagay na masyadong turista, ngunit ang nagpabago ng kanyang isip ay ang ekspresyon ni Margaret. Ang matandang babae ay tumingin sa dress rental shop na may mga mata na tila mas bata kaysa sa isang 72 taong gulang. At sa mga matang iyon ay mayroong malinaw na kislap ng kagustuhang sumubok na matagal na niyang hindi nakikita. Hindi nagtagal, lumabas si Margaret mula sa fitting room na nakasuot ng eleganteng light purple na Filipiniana dress. Nasa tabi niya si Emily na nakasuot ng maliit na sweet pink na Filipiniana dress kasama ang maliit na bun na inayos ng staff. Sina Susan at Jennifer ay mukhang nagbago rin, tila nasa ibang panahon. Si James, na nakatayo at may hawak na kamera, ay natigilan sa loob ng ilang segundo. Tiningnan niya ang kanyang ina at inamin sa kanyang puso nang hindi ganap na sumasang-ayon na sa loob ng maraming taon. Sanay siya sa imahe ng kanyang ina bilang isang matandang babae na kailangang alalayan kaysa makita siyang nagliliwanag ng ganito. "Napaganda niyo po, ma," sa wakas ay sinabi niya. Dahan-dahang tumawa si Margaret habang hinahawakan ang tela sa kanyang balikat, tila hindi sanay sa papuri, ngunit bahagyang basa ang kanyang mga mata ng walang dahilan. Pagkatapos nito, naglakad ang buong pamilya sa paligid ng simbahan, kumuha ng litrato sa iba't ibang sulok. Maingat na nagpaliwanag si Elena, hindi sobra para makasira sa kapaligiran, at hindi tahimik para hayaang maging tuyo ang lahat. Sa malawak na bakuran sa harap ng simbahan, habang inaayos ni James ang anggulo para kumuha ng litrato ng pamilya, may isang Pilipinong lalaki na nasa edad na ang lumapit at nagtanong sa mahinang Ingles, "Gusto niyo po bang tulungan ko kayong kumuha ng litrato?" Bahagyang natigilan si James bago ibinigay ang kamera ng may paggalang. Hindi lang isa ang kinuha ng lalaki ayon sa courtesy, kundi inayos ang anggulo ng maraming beses. Inanyayahan ang lahat na tumayo muli, pinahawak si Emily sa kamay ng kanyang lola sa tuhod at pinatayo si James nang mas malapit sa kanyang ina. Tila gusto niyang makuha ng pamilyang ito ang pinakamahusay na litrato. Hindi lamang ito isang pansamantalang kabutihang loob. Ang asawa ng lalaki ay nakatayo sa tabi at nakangiti at sinabi, "Bagay na bagay po sa lola ang Filipiniana niyo." Hinawakan ni Margaret ang kanyang dibdib ng may hiya habang paulit-ulit na nagpasalamat si Susan. Si James mismo ay nagpasalamat sa isang tono na mas taus-puso kaysa sa kanyang inaasahan. Ang maliit na init mula sa dalawang estranghero na ito ay nag-iwan ng isang bagay sa kanyang puso ng tahimik. Ito ay isang bakas ng katapatan na hindi kailangang maging malaki ngunit nagpapaganda sa mundo ng kakaiba. Ngunit sa araw na tila maayos ang lahat, nangyari ang isang hindi inaasahang insidente. Habang naglalakad ang lahat sa loob ng bakuran ng simbahan, si Emily, na kanina ay nakahawak pa sa gilid ng palda ng Filipiniana dress ng kanyang ina, ay biglang nawala sa paningin sa loob lamang ng ilang minuto. Sa una, walang sinuman ang nakapansin na siya ay nawala mula sa grupo hanggang sa lumingon si Jennifer at tinawag ang kanyang pangalan at hindi niya nakita ang maliit na bata sa malapit. Ang katahimikan sa isang iglap na iyon ay naging pagkabigla agad. "Emily!" Muling tinawag ni Jennifer. Mas malakas ang pangalawang boses. Agad na lumingon si Brad. Namutla si Susan. Naramdaman ni James na parang piniga ang kanyang puso. Mabilis siyang lumingon sa kaliwat kanan. Nakakita lamang ng maraming turista, makukulay na damit ng mga tao, at isang malawak na espasyo
na masyadong malaki upang madaling mahanap ang isang maliit na bata sa oras na ito. Kanina, nandito lang siya. Nagsalita si Jennifer na halos umiiyak habang nagsimulang manginig ang kanyang mga kamay. Agad na nagbago si Elena mula sa malambing na kilos tungo sa tahimik at mabilis na profesional. Tinanong niya ang description ng damit ng bata bago lumingon at kausapin ang mga Pilipino sa malapit sa malinaw na boses. Wala pang kalahating minuto, maraming tao sa paligid ang nagsimulang lumingon ng may pag-unawa. Tinanong ng isang babaeng nasa edad na kung hinahanap nila ang isang maliit na batang babae na nakasuot ng pink na Filipiniana dress. Nang tumango si Jennifer, nanginginig na ang kanyang boses kaya halos hindi na siya makapagsalita. Ang sumunod na nangyari ay halos hindi kapani-paniwala para kay James. Walang sinuman ang nakatayo lang at nanonood. Walang nagtanong kung sino sila, saan sila galing, o kung responsibilidad ba iyon ng mga opisyal. Ang mga tao sa paligid ay nagsimulang gumalaw na parang iisang katawan, ng instinct. Dalawang teenager na lalaki ang tumakbo sa gilid ng bakuran. Isang matandang mag-asawa ang naglakad patungo sa gazebo. Isang grupo ng mga estudyante ang tumulong sa pagtingin sa pasilyo at sa fountain. Dinala ni Elena si Jennifer sa information desk habang nagkahiwalay sina Brad at James at tumakbo sa magkaibang direksyon. Ang takot na sinubukang pigilan ni James mula nang dumating sa Pilipinas ay sumabog ng buo sa sandaling iyon. Hindi niya inisip ang imahe, hindi niya inisip ang impresyon. Naisip lang niya na kung ang isang 50 taong gulang na bata ay mawawala sa isang hindi pamilyar na lugar, ang buong mundo ay handang gumuho agad. Ang ilang minuto na sumunod ay naramdaman na mas mahaba kaysa sa buong gabing paglipad. Sumigaw si James sa pangalan ng kanyang apo, hanggang sa mawala ang kanyang boses, tumakbo sa mga batong bakuran, sa ilalim ng mga puno, dumaan sa mga taong tumulong sa pagtingin sa bawat sulok na may kaparehong tingin sa kanya, ang tingin ng isang taong ayaw na mangyari ang masamang bagay sa isang bata, anuman ang pagiging anak o apo. At bigla, may sumigaw na lalaki mula sa kabilang panig ng bakuran. "Nakita ko na po! Nandito po ang bata!" Agad na lumingon si James. Nauna ang kanyang katawan bago ang kanyang isip. Pagdating niya, nakita niya si Emily na nakatayo sa tabi ng isang binata malapit sa fountain. Hindi umiiyak ang maliit na bata. Nakatayo lang na may malalaking mata na tila hindi pa naiintindihan kung bakit ganoon na lang ang gulat ng lahat ng matatanda. Pagkakita sa kanyang lolo, tumakbo siya at mahigpit na yumakap. "Nakatingin po ako sa isda," sabi niya sa maliit na boses. Tila sapat na iyon na paliwanag para sa buong mundo. Yumakap ng mahigpit si James sa kanyang apo. Nanginig ang kanyang mga braso nang hindi niya mapigilan. Sa sandaling iyon, dumating sina Jennifer at Brad. Umiyak si Jennifer nang walang lakas habang nagmano si Elena at nagpasalamat sa binata na nakatayo sa tabi. Agad niyang sinabi na naglakad lang ang bata para tingnan at nakita niya na mag-isa lang kaya binantayan niya, walang ginawang espesyal. Ngunit para kay James, hindi iyon walang ginawang espesyal. Hindi lang ang binata na ito, kundi ang lahat ng Pilipino sa paligid na tumulong kanina ay nagbibigay ng mensahe sa kanya nang hindi kailangang mangaral. Sinasabi nila na sa lugar na ito, ang paghihirap ng isang estranghero ay hindi malayo. Ang isang bata na nawala ay hindi problema ng isang pamilya lamang, kundi isang bagay na handang alagaan ng lahat hanggat kaya nilang tumulong. Sa tanghalian, umupo sila sa isang lumang Pilipinong restaurant malapit sa komunidad sa tabi ng ilog. Kahit tapos na ang insidente, mas mabagal pa rin ang tibok ng puso ng lahat kaysa sa normal. Agad na napansin ng may-ari ng restaurant, isang babaeng nasa edad na hindi komportable si Margaret sa pagkain ng matitigas na pagkain at si Emily ay mukhang mas pagod kaysa normal. Kaya inirekomenda niya ang malambot na lugaw para sa lola, gumawa ng espesyal na creamy egg custard para sa maliit na bata at sinabi ng nakangiti, "Bata po kasi ma'am. Konti lang po ang kinakain, kaya dahan-dahan po ang lola sa pagkain, ha?" Sa tanghalian na iyon, walang anumang maluho, ngunit nagpatahimik ito kay James nang matagal habang tinitingnan niya ang kanyang ina na dahan-dahang kumakain ng lugaw, tinitingnan ang kanyang apo na masayang kumakain ng egg custard, at tinitingnan ang kanyang asawa at anak na tila nakaligtas mula sa isang malaking bagyo. Naramdaman niya na ipinapakita ng Pilipinas ang mas malalim na bagay kaysa sa mga tourist spot, bawat layer ng mas malinaw. Hindi lang ang ganda ng mga simbahan, hindi lang ang ngiti ng mga service staff, kundi ang puso ng mga tao
na handang umabot ng tulong sa oras na ang isang pamilya ay pinakamahina. At sa puso ni James, isang ideya ang dahan-dahang nagsimulang mabuo. Marahil ang pinaka hindi malilimutang bansa ay hindi ang bansang may pinakamalaking gusali o pinakamayaman, kundi ang bansang nagpaparamdam sa isang tao na kahit gaano siya katakot, hindi niya kailangang harapin ito ng mag-isa. Pagkatapos ng tanghalian na puno ng kakaibang ginhawa, tila sabay-sabay na natahimik ang buong pamilya. Hindi ito ang katahimikan na nakakabingi tulad ng unang araw, kundi ang katahimikan ng mga taong kakagaling lang sa isang bagay ng magkasama at hindi pa alam kung anong salita ang ilalagay sa damdamin sa kanilang puso. Nakaupo si James sa tabi ng bintana ng van. Tinitingnan muli ang Maynila na dumadaloy na may mga mata na hindi na tulad ng dati. Parehong lungsod, parehong kalsada, parehong tao, ngunit may isang bagay na nagbago sa kanya. Hindi na siya tumitingin ng may pag-aalinlangan lamang, kundi tumitingin na parang isang taong nagsisimulang tumanggap na marahil ay masyado niyang naunawaan ng mali ang mundong ito. Sinabi ni Elena na sa hapon, dadalhin niya sila sa bagong bahagi ng lungsod sa tabi ng ilog upang makita ang isa pang panig ng Maynila, isang panig na hindi lamang may mga lumang simbahan, kasaysayan o lambing ng tradisyonal na pamumuhay, kundi mayroon ding larawan ng kinabukasan ng isang lungsod na lumalago, isang lungsod na hindi lamang nagpapanatili ng kanyang mga ugat, kundi marunong din bumuo ng mga bagong bagay nang hindi sinisira ang pagiging tao. Dinala sila ng sasakyan sa malaking tulay na tumatawid sa Ilog Pasig. Dahan-dahang nagpakita ang tanawin sa harap, matatayog na gusali na may salamin na nagre-reflect sa sikat ng araw sa hapon. Ang daanan sa tabi ng ilog ay maayos, may mga punong nakapila, may mga pamilyang naglalakad kasama ang kanilang mga anak. May mga kabataan na nakaupo at nagpapahinga, may mga matatanda na nag-ehersisyo ng dahan-dahan sa gilid ng parke. Tiningnan ni James ang mga larawang iyon nang may pusong unti-unting lumalayo sa kanyang dating pag-iisip. Dati, naniniwala siyang ang modernidad ay laging kasama ng kawalan ng damdamin. Habang mas lumalaki ang isang lungsod, mas naghihiwalay ang mga tao. Ngunit ang nakita niya sa harap niya ay hindi ganoon. Ang lungsod na ito ay mukhang moderno, ngunit hindi nagmamadali kaya nawalan ng puso. Mukha itong maayos, ngunit hindi matigas. Mukha itong masigla ngunit hindi itinutulak ang mga mahihina palabas ng pangkalahatang larawan. Pagdating sa malaking parke sa tabi ng ilog, dahan-dahang bumaba ang lahat mula sa sasakyan, dahan-dahang humihip ang hangin sa hapon sa ibabaw ng tubig. Ang amoy ng mga puno at ang halumigmig mula sa ilog ay nagpaparamdam sa kapaligiran na kakaiba sa sentro ng lungsod. Mas malalim ang paghinga ni Margaret kaysa sa normal at dahan-dahang sinabi, mukha itong isang malaking lungsod na nakakaalala pa kung paano dapat huminga ang tao. Ang pangungusap ng kanyang ina ang agad na nagpahawak kay James. Hindi siya sigurado kung kanino nagsalita ang kanyang ina o sa kanyang sarili, ngunit ang mga salitang iyon ay tumimo sa kanyang puso ng tumpak. Tumakbo si Emily upang tingnan ang mga ibon sa damuhan kasama si Brad, habang dahan-dahang sumunod sina Susan at Jennifer. Itinuro ni Elena na ang lugar na ito ang gustong puntahan ng mga residente ng Maynila para maglakad, mag-ehersisyo, mag-picnic o magpatakbo ng kanilang mga anak at apo sa hapon. Tiningnan ni James ang paligid at nakita ang isang larawan na hindi niya inakala na makakaapekto ng ganoon sa kanyang sarili. Maraming maliliit na bata ang tumatakbo sa malawak na bakuran nang hindi kailangang sumigaw ng mga magulang bawat segundo. Maraming matatanda ang naglalakad at nag-ehersisyo ng may kalmadong mukha. Isang matandang mag-asawa ang nakaupo at tinitingnan ang ilog nang hindi masyadong nag-iingat. Ang mga kabataan ay nakaupo at naglalaro ng telepono, tumatawa at nag-uusap ng normal, tila hindi pinipilit ng mundo na maging alerto sa lahat ng bagay sa lahat ng oras. Napakasimple ng larawang iyon na sa ilang bansa, halos hindi na ito makita. Nakatayo si James doon nang mas matagal kaysa sa iba. Wala siyang sinabi, ngunit sa kailaliman ng kanyang puso, maraming ideya ang nagsimulang magbanggaan ng tahimik. Naisip niya ang Los Angeles. Naisip niya ang oras na kailangan bumalik ng kanyang mga anak at apo bago magdilim. Naisip niya ang balita ng pamamaril sa paaralan na nagsimula siyang masanay ng nakakatakot. Naisip niya ang kanyang ina na kailangang maging maingat kahit sa pagpunta sa malapit na tindahan. Naisip niya ang buhay kung saan tila may tensiyon ang nerves ng lahat sa ilalim ng balat sa lahat ng oras. Dati,
Inakala niya na iyon ang presyo ng modernidad, isang bagay na kailangan tanggapin ng mga tao kapag nasa isang maunlad na bansa. Ngunit habang nakikita niya ang Maynila sa hapong iyon, mas lalo siyang hindi sigurado kung mayroon ba siyang pinaniniwalaan na mali sa buong buhay niya. Pagtapat ng gabi, bumalik ang pamilya sa hotel para magpahinga. Lahat sila ay pagod mula sa mahabang araw, ngunit ito ay isang pagod na hindi mabigat, tulad ng dati. Nakaupo si James sa kama ng sandali. Tinitingnan ang malamig na ilaw na unti-unting nawawala mula sa ilog sa labas ng bintana at ang dating pag-iisip mula sa nakaraang araw ay bumalik muli. Gusto pa rin niyang patunayan ang isang bagay sa kanyang sarili. Ayaw niyang agad na magpasya na ang lambing na nakita niya buong araw ay ang buong katotohanan ng bansang ito. Gusto niyang malaman kung sa labas, kung walang tour guide, walang staff ng hotel, walang tourist program na sumusuporta, ang lungsod na ito ay mananatili pa rin tulad ng kanyang nagsimulang paniwalaan. Halos 10 na ng gabi, nang dahan-dahang bumangon siya mula sa kama nang walang nakakaalam. Nakatulog na si Susan. Nakapahinga si Margaret sa katabing silid. Ang iba ay tahimik na. Kinuha niya ang kanyang wallet, telepono, at lumabas ng silid. Bumaba sa elevator ng mag-isa. Tumunganga ang receptionist sa lobby at ngumiti nang makita siyang lumabas. "Maglalakad-lakad po kayo?" Tanong niya sa magalang na tinig. Tumango si James. Gusto lang tingnan-tingnan ang paligid. Hindi na nagtanong ang staff kung saan siya pupunta. Hindi nagpakita ng sobrang pag-aalala. Sinabi lang ng dahan-dahan, "Kung kailangan niyo po ng tulong, bumalik lang po kayo." Napakasimple ng mga salitang iyon ngunit nagparamdam sa kanya na hindi siya nag-iisa na humaharap sa mundo sa labas. Sa labas ng hotel, ang Maynila sa gabi ay hindi tahimik tulad ng isang lungsod na natutulog, ngunit mayroon itong ibang uri ng buhay. Ang mga ilaw mula sa mga tindahan at cafe ay tumama sa bangketa. Naglalakad pa rin ang mga tao ng paisa-isa, hindi masyadong siksikan para nakakatakot, at hindi rin masyadong maluwag para nakakapanimdim. Sadyang lumayo si James ng kaunti sa pangunahing tourist area. Gusto niyang makita ang mga lugar na hindi inayos para sa mga dayuhang bisita. Gusto niyang malaman kung ano ang hitsura ng tunay na buhay ng mga tagalungsod na ito kapag walang sinuman ang sumusubok na gumawa ng impresyon sa kanya. Habang mas lumalalim ang kanyang paglalakad sa mga eskinita, lalo siyang nagulat. Nakita niya ang isang babaeng nagtatrabaho na nagjo-jogging ng mag-isa, nakasuot ng earphones at naglalakad sa komportableng ritmo, tila hindi nararamdaman na kailangan niyang mag-ingat sa anumang bagay. Nakita niya ang isang matandang mag-asawa na dahan-dahang naglalakad na magkahawak ang kamay sa harap ng isang convenience store. Nakita niya ang isang grupo ng mga teenager na nakaupo at kumakain ng dessert at tumatawa ng malakas at natural. Nakita niya ang isang ina na nagtutulak ng stroller ng bata sa harap ng isang tindahan ng prutas. Wala sa mga larawang iyon ang puno ng tensyon na nakasanayan niya mula sa kanyang sariling lungsod. Pumasok siya sa isang maliit na convenience store upang bumili ng bote ng tubig. Binati siya ng babaeng staff na nasa 20s nang may normal na ngiti, hindi masyadong ngumingiti kaya tila pilit at hindi rin walang pakialam. Pagkatapos magbayad, direkta siyang nagtanong, bilang isang taong seryosong gustong malaman, sa ganitong oras ng gabi, ligtas po ba ang isang babae na mag-isa lang nagtatrabaho dito? Tiningnan siya ng staff na parang kakaiba ang tanong. Sandali, bago sumagot ng simple, "Ligtas po." Bakit po hindi ligtas? Hindi siya nagsalita upang ipagmalaki ang kanyang bansa. Hindi siya nagsalita na parang memorized sa isang advertisement. Ang kanyang tono ay tila sumasagot sa pinakaordinaryong bagay sa buhay. Tila may nagtanong kung umulan at basa ang damo. Umupo si James sa bench malapit sa tindahan. Dahan-dahan niyang binuksan ang bote ng tubig at tahimik na tiningnan ang kalsada sa harap niya. May isang pakiramdam na dahan-dahang bumababa mula sa kailaliman. Hindi ito kaguluhan ng isang turista. Hindi paghanga mula sa isang taong nakakakita ng mga bagong bagay, kundi tila kalungkutan na may halong kamalayan. Nagsimula siyang maintindihan na sa loob ng maraming taon, hindi lamang siya nabuhay sa isang lipunan na patuloy na nagiging mas delikado, kundi hinayaan din niya ang kanyang sarili na masanay dito hanggang sa makalimutan niya kung ano talaga ang hitsura ng isang tunay na relax na buhay. Habang nakaupo siya, isang Pilipinong lalaki na nasa edad na 60s ang umupo sa kabilang bahagi ng bench. Bahagyang ngumiti ang lalaki at nagtanong sa Ingles kung nagbabakasyon siya.
Sumagot si James na galing siya sa Amerika at kararating lang. At tinanong siya ng lalaki, "At anong pakiramdam mo sa Maynila?" Natahimik sandali si James bago sumagot ng totoo. "Nagulat ako na ang lahat ay mukhang mas tahimik kaysa sa inaakala ko. Ang mga tao ay tila komportable sa pagiging nasa labas sa gabi." Dahan-dahang tumawa ang Pilipinong lalaki, hindi nangungutya, kundi tumatawa na parang isang taong nakakaunawa. "Para sa amin, ito ang normal na buhay," dahan-dahan niyang sinabi. Kung ang isang lungsod ay nagpapahintulot sa matatanda na maglakad, sa mga bata na maglaro, at sa mga babae na umuwi ng hindi masyadong natatakot, ang lungsod na iyon ay nabubuhay na. Ang pangungusap na iyon ay tila may tumama ng direkta sa puso ni James. Natahimik siya ng matagal dahil hindi niya alam kung paano makikipagtalo. Bilang isang executive ng kumpanya ng konstruksyon, matagal na siyang naniwala na ang pag-unlad ay sinusukat ng matatayog na gusali, malalaking kalsada, pamumuhunan, teknolohiya at mga numero sa ekonomiya. Ngunit ang simpleng salita mula sa estranghero na ito ang nagpasimula sa lahat ng pamantayan sa kanyang isip na dahan-dahang yumanig. Marahil ang isang lungsod na magandang tirahan ay hindi ang lungsod na nakakagawa ng pinakamaraming bagay, kundi ang lungsod na nagpaparamdam sa tao na sapat na siya para maging tao. Kinagabihan, habang naglalakad pabalik sa hotel, tiningnan ni James ang parehong kalsada, parehong tindahan, parehong tao, ngunit lahat ay mukhang kakaiba. Hindi na siya nagche-check kung totoo ba ang Pilipinas o hindi, dahil dahan-dahang lumilinaw na ang sagot sa kanyang puso. Hindi perpekto ang bansang ito, at hindi rin siya ganoon katanga para maniwala na walang problema ang anumang lugar sa mundo. Ngunit ang nakita niya mismo sa gabing ito ay ang katahimikan na hindi galing sa pagtatanghal, ang paggalang na hindi galing sa pagpapakitang tao, at ang pakiramdam ng seguridad na hindi kailangang ipahayag para maniwala ang mga tao dahil tahimik itong dumadaloy sa pang-araw-araw na buhay ng mga tao sa harap niya. Pagbalik sa kanyang silid, tumayo siya at muling tiningnan ang ilog Pasig sa dilim. At sa unang pagkakataon mula nang sumakay sa eroplano mula sa Amerika, naramdaman niya na may isang bagay sa kanyang sarili na humihina. Hindi ito kahinaan, kundi ang pagluwag ng baluti na matagal niyang suot. Nagsimula siyang mag-alinlangan na marahil ang sinubukang ipakita ni Brad sa kanila ay hindi lang ang Pilipinas, kundi isang anyo ng buhay na matagal nang nakalimutan ng kanyang pamilya, na ang tao ay hindi dapat mabuhay para lang makaligtas, kundi dapat may karapatang mabuhay ng tahimik, ligtas at may dignidad. At sa gabing iyon, ang dating paniniwala ni James ay hindi gumuho ng marahas, kundi dahan-dahang bumagsak ng tahimik, tulad ng isang pader na bato na dahan-dahang pinasukan ng tubig hanggang sa isang araw, hindi na ito maaaring maging dating pader. Kinaumagahan, mas maaga si James na nagising kaysa sa iba, ayon sa kanyang dating ugali. Ngunit ang pakiramdam sa kanyang dibdib ay hindi na tulad ng dating mga araw. Nakatayo siya sa harap ng malaking salamin. Tinitingnan ang ilaw ng umaga na dahan-dahang dumadaloy sa ibabaw ng ilog Pasig ng tahimik. Hindi siya sinubukan kausapin ng lungsod sa harap niya, at marahil iyon ang nagpadaloy sa pinakamalalim na salita sa kanya. Ang Maynila sa umaga ay hindi nagpaparinig ng sarili, hindi humihingi ng papuri. Nagpapatuloy lang ito ng tahimik. May mga nagjo-jogging, may mga bangka na dahan-dahang naglalayag, may mga nagwawalis ng sahig, may mga nagbebenta na nagsisimulang magtayo ng kanilang mga tindahan, at lahat ng buhay ay tila nagsisimula ng bagong araw nang hindi kailangang makipaglaban sa takot mula sa unang sandali ng paggising. Matagal na nakatayo si James at tinitingnan ang larawang iyon bago niya narinig ang mahinang katok sa pinto. Pagbukas niya, nakita niyang nakatayo si Margaret doon na nakasuot ng manipis na bathrobe. Ang kanyang puting buhok ay maayos na nakatali. Ang kanyang mukha ay mukhang pagod ayon sa kanyang edad. Ngunit sa kanyang mga mata ay may isang ilaw na matagal nang hindi nakikita ni James ng ganoong kaliwanag. "Ma, gising na rin kayo ng maaga?" Dahan-dahang tanong niya. Bahagyang ngumiti si Margaret at lumakad upang umupo sa sofa sa tabi ng bintana. Habang tumatanda, hindi na rin ako masyadong malalim matulog. Huminto siya sandali bago magpatuloy. Ngunit ngayon, hindi ako nagising dahil hindi ako makatulog. Nagising ako dahil ayaw kong palagpasin ang umagang ito. Umupo si James sa tapat ng kanyang ina, tahimik na nakikinig ng walang pagmamadali. Naramdaman niya na may gustong sabihin ang kanyang ina, at sa pagkakataong ito, ayaw niyang maging dating anak na nakikinig lamang ng kalahati,
dahil nakatuon ang kanyang isip sa ibang bagay. Tumingin si Margaret sa labas ng bintana bago dahan-dahang sinabi, "Kagabi, marami akong iniisip." Hinaplos niya ng dahan-dahan ang kanyang kamay. "Bago kami dumating dito, talagang natakot ako. Natakot ako na hindi ako makalakad ng maayos, natakot ako na maging pabigat, natakot ako na kailangan baguhin ng lahat ang kanilang buhay dahil lang sa akin. Hindi naman ako masyadong natatakot sa Pilipinas. Mas natatakot ako sa sarili ko." Ang mga salitang iyon ang nagpayuko kay James ng bahagya. Alam niyang totoo ang sinabi ng kanyang ina, at lalo pa niyang nalaman na sa buong panahon, hindi niya masyadong binigyan ng espasyo ang kanyang ina para sabihin ang mga takot na ito ng direkta. Ang kanyang pamilya ay isang pamilyang nagmamahalan ngunit hindi mahusay sa pagpapahayag ng kahinaan. Mas sanay ang lahat na magpasan kaysa magmalasakit sa pamamagitan ng mga salita. Ngunit pagdating dito, nagpatuloy si Margaret. Bahagyang nanginginig ang kanyang boses. "Naramdaman ko na hindi ako pabigat sa sinuman. Tumulong sa akin ang mga tao sa airport na parang normal lang. Nakipag-usap sa akin ang staff ng hotel na parang isa pa rin akong tao na may halaga, hindi isang babasagin na kailangan lang ayusin sa isang sulok at kalimutan." Ang mga tao sa simbahan noong nawala si Emily ay hindi tumingin sa amin na parang isang problemadong dayuhang pamilya. Tumulong lang sila na parang ang paghihirap namin ay isang bagay na naiintindihan nila. Dahan-dahang humina ang boses ni Margaret. Basa ang kanyang mga mata kaya agad na nalaman ni James na hindi lamang siya nagkaroon ng magandang impresyon, kundi naantig siya ng isang bagay na malalim sa kanyang dignidad, na naramdaman niyang unti-unting nawawala sa kanyang pagtanda. "James," direkta niyang tinawag ang kanyang anak, "78 na ako. Kapag matanda na ang isang tao, nagsisimula tayong maramdaman na unti-unti tayong nawawala sa mundo. Maaaring magalang ang mga tao sa atin, ngunit ang ilang uri ng paggalang ay tila pinamamahalaan lang tayo upang manatili sa isang lugar na hindi makagambala sa sinuman. Ngunit dito, naramdaman ko na nakikita talaga ako ng mga tao." Agad na tumingala si James. Ang pangungusap na iyon ay tumimo sa kanyang puso ng tahimik. Hindi niya kailanman naisip na ang pakiramdam na nakikita ay napakahalaga para sa mga matatanda. Hindi lang ang pagkuha ng alaga, kundi ang pagkuha ng alaga ng hindi nababawasan sa pagiging pabigat o responsibilidad. Inabot niya ang kamay ng kanyang ina ng dahan-dahan. "Patawad ma," sinabi niya nang hindi halos nag-iisip. "Sa nakaraan, marahil ay masyado akong nakatuon sa kung paano ayusin ang lahat kaya hindi ko kailanman na itanong sa inyo kung ano talaga ang pakiramdam niyo." Mahinang pinisil ni Margaret ang kanyang kamay at umiling. "Hindi mo kailangan humingi ng paumanhin, anak. Pagod na rin ang buhay mo. Ngunit masaya ako na ang biyaheng ito ay nagpahinto sa atin." Nagpatingin sa isa't isa. Huminto siya sandali bago magpatuloy sa mahina ngunit malinaw na boses, "Kung posible sa susunod na taon, gusto kong bumalik dito." Ang maikling pangungusap na iyon ang nagpangiti kay James ng malalim. Alam niyang para sa kanyang ina, ang salitang gustong bumalik ay hindi lamang nangangahulugang gusto niyang maglakbay muli, kundi nangangahulugang gusto niyang bumalik sa isang lugar na nagpapadama sa kanya ng katahimikan, seguridad, at mayroon pa ring pagkatao sa mata ng mga tao. Mamaya sa araw na iyon, pagkatapos mag-almusal ang lahat at maglaan ng oras ng dahan-dahan ng magkasama, dinala ni Elena ang pamilya sa isang boat tour sa umaga. Nagkislapan ang sikat ng araw sa ibabaw ng tubig. Dahan-dahang humihip ang hangin sa tabi ng ilog, kaya kahit si James, na hindi mahilig sa ganitong uri ng aktibidad, ay naramdaman na dahan-dahang pumapasok ang katahimikan ng kapaligiran sa kanyang sarili nang hindi niya namamalayan. Nakaupo si Margaret sa pinakamagandang tanawin. Hindi huminto si Emily sa pagtuturo sa mga ibon at bangka. Mas relax si Susan kaysa sa unang araw. At si Brad mismo ay tahimik na parang naghihintay ng oras upang may sabihin. Pagkatapos ng boat tour, sinabi ni Elena na sa hapon ay hindi muna sila magmamadali at hayaan ang pamilya na maglakad-lakad sa parke sa tabi ng ilog ng komportable. Ang malawak na luntiang espasyo ay dahan-dahang humaba sa tabi ng ilog. May mga batang naglalaro sa malayo, may mga nagbibisikleta, may mga matatanda na nag-ehersisyo, may mga tunog ng ibon, tunog ng hangin, tunog ng buhay na hindi masyadong nagmamadali. Nagkahiwalay ang lahat ng bahagya. Dinala ni Susan si Emily upang tingnan ang isda. Sumunod si Jennifer habang hiniling ni Margaret na magpahinga sa isang upuan sa ilalim ng puno. Nagboluntaryo si Elena na samahan siya. Kaya si James ay naglakad kasama si Brad lamang nang hindi pinag-uusapan.
Wala pang 5 minuto silang magkasama, huminto si Brad sa paglalakad. Tiningnan niya ang ilog ng sandali bago magsalita, nang hindi lumilingon. Tay, may gusto akong sabihin. Agad na nalaman ni James na hindi ito ordinaryong pangungusap. Dahan-dahan siyang tumango, isang senyas na magpatuloy. Huminga ng malalim si Brad. Bago ang biyaheng ito, nag-apply ako ng trabaho sa isang kumpanya sa Maynila. Dahan-dahan niyang sinabi. Bawat salita ay tila iningatan upang hindi masyadong tumama ng malakas. Ito ay isang kumpanya na nagtatrabaho sa pagpapaunlad ng proyekto sa lungsod at real estate. Maraming buwan ko na silang nakakausap. At sa totoo lang, nakatanggap na ako ng preliminary offer. Natigilan si James. Tila ang hangin sa paligid ay naging mas makapal. Kahit na nagsimula na siyang manghula ng isang bagay mula sa intensyon ni Brad bago maglakbay, nang marinig niya ito ng malinaw sa harap niya, ang pakiramdam sa kanyang dibdib ay umalog pa rin nang hindi niya maiiwasan. Ibig mong sabihin, hindi lang gusto mong magbakasyon. Dahan-dahan niyang sinabi. Opo, diretsong sagot ni Brad. Gusto kong makita niyo mismo ng lahat bago kayo pumunta, na hindi lang ito isang magandang lugar para sa turismo. Gusto kong makita niyo kung bakit sa tingin ko, mas magiging ligtas at mas may kalidad ang buhay ng aking pamilya kung magsisimula kami dito. Tiningnan ni James ng buo ang kanyang anak. Dati, tiningnan niya si Brad bilang isang bata na laging kailangan patunayan ang sarili, ngunit ang lalaking nakatayo sa harap niya ay hindi na ang batang iyon. Siya ay isang ama, isang asawa, isang lalaki na sumusubok magpasya para sa kanyang asawa at anak ng seryoso. At sa mga mata ni Brad, walang kapaguran. Mayroon lamang bigat ng isang taong pinag-isipan na ito ng paulit-ulit hanggang sa talagang sigurado na siya. Para kay Emily, ano? Dahan-dahang tanong ni James. Bahagyang ngumiti si Brad, ngunit bahagyang namula ang kanyang mga mata. Opo, para rin sa aking anak. Ngunit hindi lang siya, huminto siya sandali. Tay, sa Los Angeles, nabuhay ako ng laging nag-iingat. Iniisip ko ang tungkol sa paaralan, sa kalsada, sa balita, sa seguridad sa lahat ng oras. Ayaw kong lumaki ang aking anak na may takot bilang batayan ng kanyang buhay. Ngunit pagdating ko dito, nakita ko ang mga batang naglalaro. Nakita ko ang matatanda na komportable sa paglalakad. Nakita ko ang mga taong magkasamang nabubuhay nang hindi kailangan laging mag-ingat. Nalaman ko na hindi ako naghahanap ng perpektong bansa. Naghahanap lang ako ng lugar kung saan makakahinga ng malaya ang aking pamilya. Nakikinig si James nang walang sinasabi. Naramdaman niya na tila naririnig niya ang mga bagay na matagal nang pinigilan ng kanyang anak sa kanyang puso sa loob ng maraming taon. At habang mas marami siyang naririnig, mas lalo siyang nahihiya na dati. Laging ginagamit niya ang sarili niyang karanasan bilang pamantayan sa paghusga sa lahat. Naghahanap siya ng seguridad sa pananalapi, naghahanap ng kredibilidad ng sistema, naghahanap ng pamilyar na wika at kapaligiran, ngunit halos hindi niya kailanman tiningnan sa pamamagitan ng mata ng kanyang anak, na isa ring ama, na ang susunod na henerasyon ay nagpapasan ng iba't ibang takot kaysa sa kanya. At si Jennifer? Tanong niya sa wakas. Natatakot siya, tay, ngunit bukas din ang kanyang puso, sagot ni Brad. Matagal na kaming nag-uusap. Hindi kami nagpapantasya na tatakas sa mga problema. Naramdaman lang namin na kung mayroong isang lugar na magbibigay sa amin ng pagkakataong magsimula ng buhay pamilya sa mas malambing na paraan, dapat kaming maglakas loob na subukan. Muling humihip ang hangin mula sa ilog. Tiningnan ni James ang dahan-dahang gumagalaw na tubig at naramdaman na may isang bagay sa kanyang dibdib na unti-unting lumuwag. Sa totoo lang, ang nagpaantig sa kanya ay hindi ang balita na maaaring lumipat ng bansa ang kanyang anak, kundi ang pag-amin na sapat na ang kanyang anak upang tingnan ang buhay nang mas malalim kaysa sa kanyang naibigay na kredito. At higit pa doon, lalo siyang sumasang-ayon sa dahilan ng kanyang anak hanggang sa halos wala na siyang lakas upang tumanggi tulad ng dati. Patawad anak, biglang sinabi ni James. Bahagyang nagulat si Brad. Patawad sa anong po? Dahan-dahang tumawa si James, pinipigilan ang kanyang sarili sa maraming bagay. Ngunit higit sa lahat, marahil masyado akong nagtagal bago ka talagang pakinggan. Masyado akong nakatuon sa pag-iisip na ang aking tungkulin ay protektahan ang lahat mula sa panganib hanggang sa minsan, isinasara ko ang lahat ng pinto bago ko pa man malaman kung ano ang nasa likod ng pinto na iyon. Natahimik si Brad. Bahagyang namula ang kanyang mga mata. Matapos ang sandali, sinabi niya, Tay, hindi ako galit sa inyo.
Alam kong ginawa niyo ang lahat para sa pamilya sa buong panahon. Ngunit hindi iyon sapat. Nagpatuloy si James, humina ang kanyang boses. Ang pagtatrabaho ng husto, ang paghahanap ng pera, ang pamamahala ng mga problema, hindi iyon katumbas ng pagiging tunay na narito. Napansin ko lang na sa loob ng maraming taon, marahil ay kasama ko ang pamilya nang hindi naman talaga kasama kayo. Sa pagkakataong ito, walang sinabi si Brad. Yumakap lang siya sa kanyang ama nang mahigpit sa gitna ng tahimik na parke sa tabi ng Ilog Pasig. Dalawang lalaki na naglaan ng maraming dekada na nagmamahalan sa pamamagitan ng mga tungkulin kaysa sa mga salita ay nagyakap ng matagal nang hindi iniisip kung may nakatingin. Ipikit ni James ang kanyang mga mata, naramdaman ang yakap ng kanyang anak at sa unang pagkakataon sa napakatagal na panahon, hinayaan niya ang kanyang sarili na maging mahina nang hindi nakaramdam ng kahihiyan. Pagbalik ng dalawa sa kanilang pamilya, isang beses lang tiningnan ni Margaret ang kanilang mga mukha at tila naunawaan na ang lahat ng hindi nagtatanong. Tiningnan din ni Susan ang kanyang asawa nang may mas malambing na tingin. Tumakbo si Emily at hinawakan ang kamay ng kanyang lolo at sinabi na nakakita siya ng ilang maliliit na sisiw ng pato. Lahat ay mukhang ordinaryo, mukhang simple. Ngunit para kay James, hindi na ito ang dating ordinaryo. Tiningnan niya ang kanyang pamilya isa-isa. Ang kanyang ina na bumalik na may tahimik na kagandahan sa kanyang mga mata. Ang kanyang anak na naglakas loob na sabihin ang katotohanan mula sa kanyang puso. Ang kanyang asawa na naging mas malambing kapag hindi na kailangan mag-ingat bawat minuto. Ang kanyang apo na nakakatawa ng malaya. At sa sandaling iyon, malinaw na naunawaan niya ang isang bagay mula nang dumating sa Pilipinas. Ang paglalakbay na ito ay hindi lamang nagdala sa kanila upang makita ang isang bansa, kundi ibinabalik din sila upang makita ang isa't isa muli. At marahil iyon ang pinakamalalim na regalo na maibibigay ng isang lugar sa isang pamilya. Hindi lamang magagandang larawan o pansamantalang impresyon, kundi ang pagpabalik sa mga pusong matagal nang magkalayo upang muling magkatinginan ng totoo. Dumating ang huling umaga ng tahimik, higit pa sa inaakala ni James. Tumayo siya at muling tiningnan ang Ilog Pasig mula sa bintana ng kanyang silid. At sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, mas mabigat ang pakiramdam ng salitang paalam kaysa sa umuwi. Nang dalhin ng sasakyan ang pamilya mula sa hotel, ang Maynila na dating pangalan lamang ng isang malalayong lungsod, ngayon ay puno na ng mga alaala na may hininga ang mga ngiti ng mga tao, ang mga kamay na umabot ng tulong nang walang pag-aalinlangan, ang katahimikan sa gabi, at ang oras na ang mga miyembro ng pamilya ay muling nakakita ng mga puso ng bawat isa. Habang papunta sa airport, nakasandal si Emily sa balikat ng kanyang ina at bumulong na ayaw niyang umalis. Tahimik na nakaupo si Margaret ngunit hindi kailanman nawala ang kanyang mga mata sa tanawin ng lungsod sa labas ng bintana. Mahigpit na hinawakan ni Susan ang kamay ni James nang walang anumang sinabi. Si James naman ay naramdaman lamang na ang pakiramdam sa kanyang dibdib ay hindi na impresyon ng isang turista kundi ang koneksyon ng isang taong nakatagpo ng isang lugar na nagpagnanais sa kanya na maging isang mas malambing na tao. Nang dahan-dahang gumalaw ang eroplano mula sa runway, dahan-dahan siyang pumikit at sa wakas ay naunawaan na ang laki ng isang bansa ay hindi lamang sinusukat ng matatayog na gusali o yaman, kundi sinusukat kung binibigyan ng galang ang matatanda, kung ligtas ang mga bata, at kung ang mga tao ay nagpapalakad-lakad pa rin sa isa't isa ng may kabaitan. Para sa kanyang pamilya, ang Pilipinas ay hindi lamang destinasyon ng paglalakbay, kundi naging tahimik na sagot sa buhay na minsan, ang lugar na pinakabagong nagpabago sa atin ay hindi ang lugar na pinlano nating mahalin sa una, kundi ang lugar na dahan-dahang nagturo sa atin na ang katahimikan, seguridad, at init ng mga tao ay sapat na mahalaga upang baguhin ang buong puso ng isang tao at gumaling ang isang pamilya.